إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinakamaawain at ang pinakamahabagin. Naway ang pagpapala ni Allah ay sumakanyang huling propetang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang pamilya, at sa lahat ng taong tumahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala aydan, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang lahat ng salutation o yung pagpapapuri ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay at tamang pagkatakot, at huwag kayong papayag na kayo madatnan ng kamatayan maliban na lamang na kayong mga Muslim. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. Sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at magsalita lamang kayo ng bawang katotohanan, at nang sa gayon aayusin ni Allah para sa inyo ang inyong mga gawain at patatawarin ni Allah para sa inyo ang inyong mga kasalanan. Sino man ang sumunod kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na nagtagumpay ng dakilang tagumpay. Mga kapatid sa Islam, hayaan niyong paalalahanan ko kayo sa araw na ito, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sa kapahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang dakilang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang hadith na ito ay ayon kay Abu Hurairah, at ito ay nasa Sahihain. Inulat ito ayon sa kay Al-Bukhari at kay Muslim. Ito ay sahih, mga kapatid sa Islam, tumpak na hadith at tamang hadith. Sa araw ng paghuhukom, mga kapatid sa Islam, ganito ang magiging senaryo ng bawat isa sa atin. Sa araw na kung saan sa kabilang buhay, sa araw ng paghuhukom, ang araw ay lalapit sa tao ng napakalapit.
Sobrang lapit, mga kapatid sa Islam. Just imagine, ayon sa mga pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ang araw ay lalapit sa atin ng halos isang dipa o halos isang dangkal lang ng lapit. Isipin ninyo, mga kapatid sa Islam, kung ano ang magiging sitwasyon ng isang tao sa araw na yaon. Lalapit ang araw sa lahat ng angkan ni Adan ng halos isang dipa lang o halos isang dangkal lang, mga kapatid sa Islam. At sa araw na yaon, ang tao ay maghahanap ng kanya-kanyang solusyon at remedyo upang maibsan yung hirap na kanyang mararanasan sa araw na yaon. Dahil napakalapit ng araw sa araw na yaon, siguradong ito ay napakainit, mga kapatid sa Islam. Hindi po ba sa atin nga lang dito sa atin sa mundong ito, kapag tayo ay lumabas sa isang lugar at wala doong kahit anumang lilim o kahit anumang pwedeng masisilungan natin doon at tirik na tirik ang araw, lalo na't summer pa, ay napakainit, mga kapatid sa Islam. Tagaktak yung pawis natin. At bawat isa sa atin, maghahanap siya ng paraan. At ang bawat isa sa atin, maghahanap siya ng paraan na makahanap ng pwedeng maliliman o di kaya ay masilungan sa araw na yaon. Imagine nyo na lang yun, mga kapatid sa Islam. Ang problema, mga kapatid sa Islam, sa araw na yaon, walang lilim, walang silong, walang bahay, walang mga building, walang mga puno ng kahoy kang pwedeng takbuhan upang ikaw ay sumilong at lumilim doon upang maibsan yung hirap at yung init na mararanasan mo sa kabilang buhay. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Anong meron doon, mga kapatid sa Islam? Ang tanging silong at lilim na maaari mong takbuhan, mga kapatid sa Islam, ay ang silong at ang lilim ni Allah subhanahu wa ta'ala. Papaano ito, mga kapatid sa Islam? Nabanggit sa isang narration ng hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na merong 7 uri ng taong pasisilungin ni Allah sa araw ng paghukom, sa araw na walang silong at walang lilim maliban sa kanyang silong. 7 uri ng tao, mga kapatid sa Islam. Ngunit ang mga scholars natin, itong 7 uri ng tao na ito ay nabanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang minsanan sa isang diretsong hadith. Meron pang iba at umaabot ito, kung hindi ako nagkakamali ayon sa mga scholars natin, umaabot ito hanggang 20 or hanggang 30 uri ng tao na pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawain na yaon. Kapag ginawa niya ay kabilang siya doon pasisilungin ni Allah, sa pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine mo, mga kapatid sa Islam, sa sobrang init sa panahon na yaon, dito sa normal sa atin, kapag tayo ay naiinitan at lalot summer at lalot tayo ay tirik na tirik, nabibilag tayo sa araw, tirik na tirik ang araw, pagpapawisan tayo. Sa araw na yaon, ayon sa ating mga scholars, at ayon din, o di kaya ayon din sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa araw na yaon, sa sobrang init, ang tao ay magpapawis. May mga tao na sila ay pagpapawisan na hanggang paa yung kanilang pawis. May mga tao na sa sobrang pawis nila, hanggang dito na sa kanilang tuhod ang pawis. Just imagine, mga kapatid sa Islam, kung gaano kainit, hanglos isang dangkal, isang dipa lang ang layo ng araw sa araw na yaon. Merong mga tao na ang
kanilang pawis ay hanggang bewang nila. Meron ang tao hanggang kanilang tiyan, hanggang kanilang dibdib, mga kapatid sa Islam, hanggang sa kanilang balikat, at ay merong mga tao na ang kanilang pawis, sobrang pawis, mga kapatid sa Islam, ay hanggang sa kanilang halos hindi na sila makahinga sa kanilang ilong, mga kapatid sa Islam. Ganun katindi yung sitwasyon sa araw na yaon, mga kapatid sa Islam. At yun, ang ibig sabihin nun, mas marami kang ginawang kasalanan dito sa mundong ito. Mas marami kang ginawang paglabag, pagsuway sa mga batas at mga panuntunan ng Islam na itinuro ni Allah at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mas maraming pawis. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Na-imagine yun? Mas marami ang kasalanan, mas marami ang pawis. Ibig sabihin, yung tao, ang pawis niya sa araw na yun ay hanggang dito sa kanyang ilong, gaano karaming kasalanan yung kanyang nagawa dito sa mundong ito, mga kapatid sa Islam, para umabot doon. Siguro ang isa sa atin ay nagtatanong, papaano yung pangyayari na yun? Hindi natin ma-imagine, hindi po ba, mga kapatid sa Islam? Hindi natin lubos na ma-imagine kung paano mangyayari yun. Pero si Allah ang nakakaalam kung paano niya yung pangyayarihin sa araw na yun. Siguro sa kapanahonan natin ngayon, mai-imagine mo na lang kapag nasa loob ka ng swimming pool, may swimming pool na mababaw, may swimming pool na medyo malalim, may pinakamalalim, ganun siguro, mga kapatid sa Islam. Pero Allahu a'lam. Ang ganitong uri ng mga pangyayari hindi pa nangyayari, ngunit ito'y sinasalaysay ni Propeta Muhammad, at ang paniniwala dito bilang isang Muslim ay kinakailangan at nararapat mong paniwalaan. Hindi mo pwedeng itanggi ito, sapagkat kabilang ito sa mga propesiya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imaginein mo, ganun ang sitwasyon mo, mga kapatid sa Islam, sa sobrang tindi ng kasalanang ginawa mo sa araw na iyon hanggang dito sa iyong ilong, o baka lumagpas pa hanggang sa ikaw ay malunod sa sobrang dami ng kasalanan mo sa pawis na lalabas sa iyo, mga kapatid sa Islam. Yun sa araw ng paghukom, mga kapatid sa Islam, kaya ang tao ay maghahanap ng remedyo. Saan pa pwedeng sumilong? Saan pa pwedeng lumilim? Meron bang building dyan na mataas na pwede akong sumilong? Kahoy na pwedeng sumilong doon sa ilalim nito? Wala siyang mahahanap, mga kapatid sa Islam. Wala siyang mahahanap. At dito pumapasok ngayon yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon kay Rawal Bukhari wa Muslim fi sahihima من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشأب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Sa isang hadith na mahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay 7 uri ng tao. Naway ibilang tayo ni Allah sa 7 uri ng tao na ito. Itong 7 uri ng tao ito, kabilang ito sa mga pasisilungin ni Allah sa araw na iyon, sa trono ni Allah, sa kanyang lilim, na lahat ng tao ay nangangailangan dito. At tingnan natin kung saan tayo po pwede dito, o saan tayo pasok dito, mga kapatid sa Islam, sa 7 uri ng tao na ito. Una, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamun adilun. Isang imam na makatarungan. Isang leader na makatarungan, mga kapatid sa Islam. Hindi naman lahat sa atin leader. Pero ang konsepto ng pagiging leader sa isang komunidad ay hindi lang naman yung napakarami kang taong hawak at ikaw ang nagmamando dito. Ang leader, ang konsepto ng leader, mga kapatid sa Islam, as long as na ikaw ay merong pinamumunuan, kagaya halimbawa ng iyong pamilya. Nandyan ang iyong asawa, nandyan ang iyong anak, nandyan ang iyong mga kapatid. Ikaw
ay tinitingnan at tinitingnan nilang isang leader nila. Not necessarily real leader sa isang komunidad. Ikaw ay isang leader sa iyong pamilya at naging makatarungan ka sa iyong mga dapat gawin bilang isang leader. Imamun adilun, makatarungan na isang leader. Isa kang chief, halimbawa ng pulis, at meron kang pinamumunuan, at naging makatarungan ka dyan. Isa kang principal, guro, na meron kang mga taong pinangangasiwaan, o anuman, ikaw ay isang mayor, o ano pa mang klase ng leader, mga kapatid sa Islam. As long as na ikaw ay nagiging makatarungan sa kung saan, anuman. Kaya sa Islam, kung anuman yung inatas sa iyo, sa mandato na ibinigay sa iyo, maging makatarungan ka doon, yun ang pagiging makatarungan, mga kapatid sa Islam. Kaya sa Islam, ang leadership at ang pamumuno ay isang responsibilidad. Sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila nag-uunahan. Pag pinipili sila, sinasabi nila, ikaw magiging pinuno, ayaw nila, mga kapatid sa Islam. Yung responsibilidad kasi naiisip nila. Kabaliktaran sa panahon natin ngayon. Ang tao, kahit hindi siya karapat-dapat doon sa gawain na yon, sa isang responsibilidad na yon, pilit niyang kukunin. At kung po pwede lang mandaya siya, gamitan niya ng kapangyarihan niya, gamitan niya ng lakas niya, o kahit minsan gamitan niya ng pandaraya, para lang makuha niya yung posisyon na yung gagawin niya. Hindi po ba, mga kapatid sa Islam? Sa panahon ni Propeta Muhammad, ang pagiging isang leader ay isang responsibilidad dahil kapag ikaw ay isang leader, maraming aasa sa iyo. Sabi nga, di ba? Kapag ang iyong pananagutan at ang iyong amana ay mas malaki din ang iyong haharaping pagtatanong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka ng mas maraming pera, amana yan sa iyo ni Allah. Baka iniisip mo, milyones, bilyones, trilyones ang pera mo. Nakuha mo dito sa mundong to. Ganun lang. Sa kabilang buhay, hindi ka tatanungin ni Allah. Tatanungin ka ni Allah kung saan mo yan kinuha, papaano mo yan nakuha, papaano mo yan ginastos. Lahat yan, mga kapatid sa Islam. Kaya nga hindi ba, sa isang hadith ng Propeta Muhammad, ang huling taong papasok sa paraiso, bago pa ang mga mahirap ay ang mga mayayaman, at ang mga mauunang taong papasok sa paraiso ay ang mga mahirap. Walang mga pananagutan. Bakit mahirap? Anong kikwentahin sa kanila ni Allah? Anong katanong sa kanila? Saan mo kinuha yung milyones mo? Saan mo ginastos yan? Anong pinagkagamitan mo na walang gaganunin sa isang taong mahirap? Di ba? Pero ang isang mayaman, binigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pananagutan dito sa mundong ito. Wallahil azim, hindi ka hahakbang ng isang hakbang sa kabilang buhay maliban na tatanungin ka ni Allah sa bawat peso, sa bawat sintamo na iyong nakuha at kung saan mo yun ginastos, mga kapatid sa Islam. Wallahil azim, mga kapatid sa Islam. Kaya nakakatakot kapag ikaw ay binibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan, tandaan mong ikaw ay sinusubok ni Allah. Binibigyan ka ni Allah ng mas maraming kayamanan, sinusubok ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang matuwa. Dahil baka ito ay pagsubok sa iyo ni Allah at ito ay pagsubok ni Allah sa iyo. Baka yan ang fall down mo. Baka yan ang ikababagsak mo, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya kapag may isang tao na kanyang hiningi ang pananagutan, huwag ibigay. Sabi ng Propeta Muhammad SAW. Yung responsibilidad, yung pagiging leader, o ako gawin yung leader, kapag gano'n, kinuha niya yan, ibig sabihin, hindi niya alam kung ano yung ibig sabihin ng pamumuno ng isang komunidad. Di ba? Maraming tao, ganun ang kanilang, gusto na lang nila kunin lahat na lang ng pamumuno sa mundong ito. No? Lahat na lang ng pwede nilang pamunuan na hindi naman sila karapat-dapat doon, ay kinukuha nila. Subhanallah. So sa Islam, ang unang tao na pasisilungin ni Allah ay ang isang taong makatarungan. Isang imam, isang leader, namumuno sa isang komunidad na siya ay naging makatarungan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam.
Pangalawa, sabi dito, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillah. Isang binatilyo. Pangalawa, isang binatilyong siya ay lumaki na ang kanyang paglaki mula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya ay lumaki ay puros ito under doon sa tinatawag na ibada sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin mga kapatid sa Islam, lalong-lalo na ngayon sa panahon natin, panahon ng mga Gen Z, di ba? Kung ano yung mga responsibilidad ng magulang sa kanyang anak. Sa panahon ngayon, ang bata, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, makikita mo kung ano yung kanyang ginugulan ng kanyang pagiging bata at hanggang sa kanyang maging binatilyo siya, mga kapatid sa Islam. Maaaring puro lang laro, maaaring puro lang computer, puro lang cellphone, puro lang barkada, puro lang punta doon sa labas. Hindi man lamang sila na training sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming mga tao ay nagkukulang dito, mga kapatid sa Islam. Maraming tao ang nagkukulang dito. Maraming tao ang tatamaan dito, mga kapatid sa Islam. Shab, isang binatilyong siya ay lumaki sa pagsamba lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri ng tao. Pangatlong uri ng tao, mga kapatid sa Islam, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, na ang isang tao na ang kanyang puso ay muallak, ibig sabihin nakabitay o nakakabit doon sa masjid. Anong ibig sabihin na ang kanyang puso ay nakakabit doon sa masjid o di kaya nakabitay, muallakun fil masajid? Siya ay nakakabit ang kanyang puso doon sa masjid. Ibig sabihin, ang taong ito, ang lagi niyang iniisip kung kailan ang sala. Kaya, ang lagi niyang iniisip, kailan kaya mag-aadhan? Nag-ikama na kaya? Nagsala na kaya? Ito. Ibig sabihin, sa buong araw niya, wala siyang ibang iniisip, di ba? Kundi pahalagahan ang sala. Kailan kaya magsasala? Nag-adan na kaya? Nakapagsala na kaya sila? Baka malate na ako. Ibig sabihin, yung sala, yung pangunahing kanyang pinaprioritize sa kanyang araw-araw na gawain. Yung sala, yung kanyang tinitingnang mahalagang bagay na kailangan niyang magawa, mga kapatid sa Islam. Yun ang ibig sabihin nun. Pang-apat, mga kapatid sa Islam, وَرَجُلَانِ تَحَبَّ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. At dalawang tao na nagkikita at naghihiwalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung pang-apat na uri ng tao. Nagkikita at naghihiwalay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin? May mga tao kasi minsan na nakikipagkita sa'yo dahil, o di kaya dadalaw sa isang kaibigan, hindi dahil sa isang pagsamba, kundi sa isang pangangailangan. May hihiramin, o utang, o may business proposal, o ano pa mang klaseng makamundong bagay. Itong dalawang tao na ito, wala silang ibang dahilan kung bakit sila nagkikita at bakit sila nagtatagpo, kundi yung ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bro, bakit ka pumunta sa akin? Wala lang bro, alhamdulillah, gusto lang kitang dalawin. Diba? Gusto lang kitang makumusta. Ano na? Kumusta na yung kalagayan mo ngayon? Ano nangyayari sa'yo? Ganun, mga kapatid sa Islam. Diba? Hindi yung pupunta sa isang lugar, pupunta doon, makumusta. Pagkatapos maya-maya, bro, baka meron ka dyan. Pautang naman. Diba? May pangangailangan. Ito hindi. Yung dalawang tao na ito, pag nagtagpo sila para kay Allah at naghiwalay sila nang walang ibang pinag-uusapan, walang business na isa katuparan sa usapan na yun, kundi yung kaluguran lamang ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam. Sa isang narration ng hadith, kung hindi ako nagkakamali, merong isang lalaki na dumalaw siya doon sa isang kanyang kaibigan. At napakalayo nun. At tinanong siya, bakit ka pupunta doon? Meron ka bang pangangailangan doon? Meron ka bang mga business doon na kinakailangan tapusin? Sasabihin niya, wala.
Gusto ko lang dalawin yung aking mahal na kaibigan, na aking mahal na kapatid. Dahil doon sinabi sa kanya na, dahil dyan, ikaw ay, kumbaga, binibigay sa kanya yung salam ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbati ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Diba? Pumunta ka dito sa Ikhlas, magsasala ka, para makita mo yung kapatiran mo, makipagkwentuhan sa kanila, matuto ng kahit papano, diba? At aalis ka nang wala kang personal na pangangailangan, mga kapatid sa Islam. Kabilang yun sa maaari nating masabing 2 taong nagtatagpo at naghihiwalay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, mga kapatid sa Islam, وَرَجُلٌ دَعَتْهُ إِمْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهِ. At tingnan niyo itong napakagandang katangian ng tao na ito. At isang taong siya ay inimbitahan na gumawa ng zina, ng pangangulunya, ng isang babae na dhatu mansibin wa jamalin, na napakagandang babae at merong katungkulan na babae. Ibig sabihin, hindi kayo gagawa ng paraan, kundi yung babae mismo yung nag-offer ng kanyang sarili sa iyo, gumawa ng haram, gumawa ng zina, na kung saan ang babaeng ito ay napakaganda at ito ay may kapangyarihan, meron siyang kalagayan sa lipunan. Walang dahilan para tanggihan ito ng isang lalaki. Pero dahil dyan, sabi niya, inni akhafullah. Tunay na ako'y natatakot kay Allah. At ang kwentong ito ay akmang-akma doon sa kwento ni Propeta Yusuf alayhi salatu wassalam. Si Propeta Yusuf, pinakapoging, pinakagwapong, pinakamagandang lalaking propetang nabuhay. Binigyan siya ng kalahati ng kagandahan dito sa mundong ito, mga kapatid sa Islam. Kagandahan na kung saan kapag nakakita siya ng mga tao, sasabihin ng mga tao, hindi tao yan, kundi isang anghel yan. Si Propeta Yusuf. Kaya maraming nabaliw sa kanya, mga kababaihan, kabilang doon ang asawa ng hari na pinagnasaan siya hanggang sa siya ay tuksuhin nito. Ngunit pinili niya na siya ay makulong kaysa doon sa magawa niya yung karumal-dumal na gawain na yun. Ito ay example nun, mga kapatid sa Islam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Mga kapatid sa Islam, bilang magpapatuloy sa hadith na ito, pang-anim, mga kapatid sa Islam, sa mga taong pasisilungin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa silong niya sa araw na kung saan walang lilim o walang silong maliban sa kanyang silong, ay warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. At ang isang lalaking nagbigay ng sadaka na tinago niya ito na hindi alam ng kanyang kaliwang kamay kung ano ang binibigay ng kanyang kanang kamay. Ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, kapag magbibigay ito ang tao na ito ng sadaka, yung kawang gawa ay hindi na ito pinapaalam sa mga tao. Hindi na ito pinambabandera at ngalandakan na ito yung binigay ko, nagbigay ako ng 500,000, nagbigay ako ng 1 million, nagbigay ako ng ganito. Diba? Ibig sabihin, hindi alam ng kanyang kaliwang kamay kung ano binibigay ng kanyang kanang kamay. Ibig sabihin, tinatago niya ito, nililihim niya ito, mga kapatid sa Islam. Tanging siya lamang at saka si Allah ang nakakaalam dito, mga kapatid sa Islam. Isa pa sa kahulugan dito, mga kapatid sa Islam, kapag nagbibigay ang isang tao ng sadaka, dapat hindi siya nang bumuyboy. Hindi siya nagsasabi sa tao ng utang na loob. Ibig sabihin, hindi siya naniningil ng utang na loob. Magbibigay ka ng sadaka, huwag kang magparinig, huwag kang mambuyboy sa mga tao. Huwag kang humingi ng kapalit doon sa binigay mo na sadaka, mga kapatid sa Islam. Ganun ang ibig sabihin nun. Hindi yung magbibigay ka ng sadaka, pagkatapos sa susunod na mga panahon, babawian mo yung binigyan mo ng sadaka at gigipitin mo. Kapag hindi mo nakuha yung gusto mo, bubuybuyin mo,
Sasabihan mo na kung ano-ano, hindi na nagbigay ko sa iyo, di ba ganito, di ba ganyan? Wala kang utang na loob. Hindi ganun mga kapatid sa Islam. Huwag nagbigay ka ng sadaka para kay Allah, huwag ka nang mag-expect, huwag ka nang mag-antay na purihin ka ng tao. May ibang mga tao kapag nagbigay ng sadaka, kailangan i-announce. Bakit? Para masabihin nun, Masya Allah. Dahil sa panahon ng social media ngayon, si ganito, ganyan, nagbigay ng ganito para sa ganito. Masya Allah. Napakagadante ng kapatid natin. Masya Allah. Diba? Pinupuri na para bagang ang gantimpala sa kanyang pagbibigay ng sadaka ay papuri lang. Ayun na siguro ng reward sa kabilang buhay, mga kapatid sa Islam. Kaya yung lalaking ito na nagbibigay ng sadaka, na hindi alam ng kanyang kaliwang kamay ano binibigay ng kanyang kanan, dahil hindi niya ito pinangangalandakan sa tao, hindi itinatagot, nililihim niya ito, at hindi siya nambubuy-buy dito, at hindi siya namiminsala kapag tapos ng bigay ng sadaka, yun ang kabilang sa taong napasisilungin ni Allah sa araw ng paghukom. Ika-anim na uri ng tao, mga kapatid sa Islam. Ikapito, mga kapatid sa Islam, وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. At ang isang lalaki, naalala niya si Allah subhanahu wa ta'ala nang siya ay nag-iisa. Maaaring siya ay nandiyan sa isang silid, sa room, walang tao, walang kahit ano pa man na nakaka-apekto ng kanyang emosyon. Pero dahil natakot siya kay Allah, naalala niya si Allah, ang parusa ni Allah at ang mga biyaya gusto niyang makamit mula kay Allah. At dahil dyan, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Subhanallah, mga kapatid sa Islam. Isipin niyo yun, mga kapatid sa Islam. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Isa sa mga taong hindi madadampian ng apoy ng impyerno ang kanyang mukha at ang kanyang mata sa kabilang buhay, ang isang taong nagguwardya. Kapag sila ay nandun sa digmaan, siya ay nagiging guwardya sa mga tao habang sila ay tulog. Kapag may mga digmaan na nangyayari, ang mga Muslim, nagiging guwardya siya, hindi na natutulog siya, siya ay nagiging guwardya sa kanila. Pinangangalagaan nila ang kaligtasan, niya ang kaligtasan ng mga tao na ito, mga kapatid sa Islam. Kaya isipin ninyo, mga kapatid sa Islam, alin tayo dito? Sa pitong ito, mga kapatid sa Islam, saan tayo dito mapapabilang? Kaya isipin natin kung saan tayo kung pwede pang humabol, kung hindi man tayo kabilang dito sa mga tao na ito, sa mga karakteristik ng tao na ito. Hindi ba, mga kapatid sa Islam? Kung hindi tayo kabilang sa pitong ito, meron bang pagkakataon na humabol pa tayo ay mapabilang pa sa mga taong ito, mga kapatid sa Islam? So, hilingin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na itong pitong uri ng tao na ito ay at least man lang isa sa karakteristik na ito. Una, isang pinunong makatarungan. Pangalawa, isang batang lumaki sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, isang lalaki na ang kanyang puso ay lagi nakakabit sa masjid o sa mga masjid, sa mga bahay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-apat, dalawang lalaking nagtatagpo at naghihiwalay para kay Allah. Panglima, mga kapatid sa Islam, isang lalaking siya ay inimbitahan ng isang babaeng maganda at may kapangyarihan, meron siyang say sa lipunan. Ngunit kanyang sinabi na ako'y natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isang taong pang-anim, ang isang taong siya ay nagbigay ng sadakang itinago niya ito't nilihim hanggat hindi alam ng kanyang kaliwang kamay kung ano ang binibigay ng kanyang kanang kamay. At ang panghuli, ang isang taong naalala niya si Allah subhanahu wa ta'ala sa gitna ng kanyang pag-iisa sa isang silid. At dahil dito sa takot niya kay Allah, tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit man lang isa sa mga tao na yon, sa karakteristik ng tao na ito, upang tayo ay pasilungin at karapat-dapat na pasilungin ni Allah sa araw na walang lilim at walang silong, maliban sa kanyang silong. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad